Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 27, 2026. Kailan lamang po, I think it was 2 days ago, kung saan yung mga ex-Marines, 18 of them, tumawag po ng press conference kung saan sila po ay they have executed a sworn statements, joint affidavits, at kanila pong tinumpirma yung dating sinabi ni Orly Gutisa at ni Saldico na mali-malitang pera ang idiniliber nila mismo sa bahay ni BBM sa Ilocos Norte at maging sa Malacanang at sa iba't ibang opisina o bahay ng mga congressmen at mga senators. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ang tanong po dito, kapanipaniwala po ba ang sinabi ng ex-Marines na ito, mga ex-Marines? Kung malakas ba talagang ebidensya ito laban sa mga inaakusahan? Naturalmente, the senators, congressmen, at ang iba't ibang mga opisyalis ng pamahalaan na sangkot dito, it is very natural for them to deny. Siyempre, hindi nila aaminin. Pero, ang issue dito, kapanipaniwala ba o malakas bang ebidensya itong mga statements ng ex-Marines, 18 of them? Well, una po, in terms of number, 18 na tao testifying for the same thing, talagang medyo matibay po yan. Pangalawa, and more importantly, itong mga ito ay mga hindi lamang eyewitnesses, sila mismo ang gumawa ng pagde-deliver. Kumbaga, they are the active participants, the doers of the thing, charged of sila mismo ang gumawa ng pagde-deliver ng mali-malitang pera sa mga senador at mga congressman. So, ibig pong sabihin, talagang they testified of their own personal knowledge. Talagang hindi lang hearsay yan. Kumbaga, hindi kwento sa kanila. Sila mismo ang gumawa ng mga bagay na sinasabi nila na nagdala ng mali-malitang pera sa mga concerned accused. Kaya matibay po ang kanilang ebidensya. Mere denials by the accused o yung mga taong pinagbibintangan na tumanggap sila ng pera will not be sufficient to override the testimonies of the 18 ex-Marines. Anyway, ang alam po natin ayon sa balita, napanood po natin ang interview
ng kanilang abogado na si Attorney Baligot yata yon, kung hindi tayo nagkakamali, isinampa nila, kumbaga nagsampa na sila ng kaso sa ombudsman, being the proper venue for the purpose. So, ibig sabihin, mapapatunayan po sa ombudsman kung talagang totoo o hindi itong mga sinasabi ng mga ex-Marines. Of course, sa atin, alam naman natin, kumbaga, so far as the public perception is concerned, talaga pong naniniwala tayo na totoo ito. Bakit? Sa dami na po nang nag-testify to this effect. Si Saldico, sinasabi niya na inutusan siya ni BBM para mag-insert ng pera na ginamit dito sa flood control projects, at itong mga mali-malitang pera ay suhol ito sa mga congressmen, sa mga senador, mula sa mga kanilang insertion or allocation under the 2025 national budget. Alam naman po natin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong 2025 national budget is the most anomalous, the most corrupted budget, national budget in history. So, ibig po sabihin, talagang nagkakadugtong-dugtong ang mga kwento. Each story corroborating with the other stories, leading to the same result. Ano po yung resulta? Yung suhulan, katakot-takot, kumbaga the first time in history, itong talagang massive stealing of the people's money through this insertion, allocation for the infrastructure allocations. Sa bagay, ito po ay kalintulan din ng DAP at PDAP noong panahon ni Benigno Aquino III as President. So, ito makikita po talaga natin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, na ang nasa likod ng anomalyang ito, katulad ng matagal na nating sinasabi, ay walang iba kundi mismo ang bangag at kurap na Pangulo na si Bongbong Marcos kasama ang kanyang mga kasabwat sa gobyerno bilang isang malaking sindikato ng pagnanakaw sa pera ng sambayan ng Pilipino. Mayroong mga agam-agam, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong pagsasampa sa ombudsman ng kaso ay walang mangyayari sapagkat mismo ang ombudsman na si Boyeng Rimulya ay tao ni BBM at kasabwat din sa sindikato ng pagnanakaw sa sambayan ng Pilipino. The problem, however, is the complainants, in this case, the 18 ex-Marines, soldiers, ay wala po silang choice sapagkat the proper venue under the law but to file the case is the ombudsman. Anyway, ito naman ay kumbaga public trial, public records. Yung
preliminary investigation to be conducted by the Ombudsman is public. So, masusundan po ito, lalo na ng mga social media influencers. Of course, not so much with the stream media sapagkat ayon nga sa testimonya ng mga complainants na 18 experienced soldiers, kahit yung mga stream media ay binayaran din. So of course we could not expect na i-cover nila ito. At marami pong mga vloggers dyan, social media influencer, at marami din po namang mga empleyado dyan sa Ombudsman na makakapagbigay ng information, at makikita po natin kung talagang tama ang gagawin ng Ombudsman. Ma-evaluate po natin. But at this point in time, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, we hope that the Ombudsman will do its duty towards the people. Kaya umaasa po tayo na kung ano talaga ang totoo ay lalabas dito. Hindi kayang i-manipulate ni Boyeng Remulla ang resulta ng investigasyon, ng preliminary investigation sa kasong ito. Alam po natin na babantayan ito sapagkat very important itong kaso na ito, sapagkat kumbaga ito ang magpapatunay kung talagang kurap o hindi ang ating Pangulo. Alam po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na sa Senado ay sinubukan itong pagtakpan ni Tito Sotto at ni Ping Lacson. Tito Sotto bilang Senate President and Ping Lacson bilang Chairman of the Ribbon Committee. Kaya po, sa una pa lang na pag-appear ni Orly Gutisa sa Blue Ribbon Committee ay talagang kumbaga pinilit na ni Ping Lacson na i-discredit itong si Orly Gutisa. At hindi na nga ito yung kumbaga hindi na pinalo up yung kanyang testimony. Sa halip, sinabi mismo ni Ping Lacson na kumbaga hearsay yung testimonya ni Orly Gutisa, at hindi na itinatawag yung ibang mga Marines na binanggit ni Orly Gutisa na kasama niya na nag-deliver ng mali-malitang pera sa mga congressmen at senador at maging sa mga executive officials na sangkot, sapagkat talagang ang layunin ay pagtakpan, huwag masangkot ang pangalan ni BBM. Pero dito sa sinabi ng 18 ex-Marine soldiers na sila mismo ang nagdala ng mali-malitang pera sa bahay ni BBM sa Ilocos Norte, sa Malacanang, at sa iba't ibang opisina o bahay ng mga congressmen at senators, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nagpapakita ito na talagang totoo ang perception ng publiko na itong kasalukuyang administrasyon ni BBM ay talagang sindikato, malaking sindikato na mismo ang Pangulo ang nasa likod bilang mastermind upang pagnakawan ang sambayanang Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid,
Sa kasalukuyan po, hirap na ang taong bayan. Ayon po sa pinakahuling balita, yung bigas na 56 pesos per kilo ay halos hindi na makain ng tao. Maamoy sapagkat ang magandang bigas na masarap kainin ng isang disenteng tao ay nagkakahalaga na po ng 80 pesos o mas mataas pa, 80 pesos per kilo. So, yan po ay sa bigas lamang. Pagdating po sa iba't ibang mga pangangailangan ay talagang napakamahal, which are unaffordable for the common masses. So talagang sukdulan na ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino. At ang pangunahing dahilan nito ay ang pagiging kurap ng mga nasa pamahalaan sa ilalim ng bangag at kurap na Pangulo sa katauhan ni Bongbong Marcos. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa ibang bansa po, sa Iran, nagrebelde ang mga tao doon, dulot ng malalang kahirapan. Ang dahilan po ay ang korupsyon sa kanilang pamahalaan. Ganon din po sa China. Kaya kapag hindi po napigilan itong korupsyon sa Pilipinas, hindi po malayo, mga kabarangay, mga kabayan, mga kapatid, na ang mga Pinoy ay magre-rebelde rin sapagkat hindi na nila kayang mabuhay pa dulot ng kahirapan. At ang tanging ay ang massive corruption sa pamahalaan sa ilalim mismo ng pamumuno ng Pangulo sa katauhan ni Bongbong Marcos. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, bago po mangyari ang nagaganap sa Iran at sa China ngayon, dapat po mapigilan natin ito. Sa anong paraan? Mapipigilan ang massive corruption na nagkaganap sa ating pamahalaan. And the only way to stop it is to oust the President Bongbong Marcos, sapagkat wala po siyang ginawa kundi magnakaw at patuloy na magnanakaw pa rin sa kaban ng bayan na siyang magiging dahilan upang lalong basadlang sa kahirapan ang sambayan ng Pilipino. Kaya ang atin pong panawagan sa mamamayan, huwag po tayong mapagod, huwag po tayong matakot para isigaw ang pagpapalayas sa ating Pangulo. Palayasin po. Let us oust him as we did it in 1986 with his father, Ferdinand Marcos Sr. At ang ating pong panawagan sa military at kapulisan na gawin ang kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan ang sambayan ng Pilipino. Ang pagprotekta po sa sambayan ng Pilipino ay hindi lamang mula sa digmaan with other countries. To protect the Filipino people is to protect them from all aspects of dangers, from all kinds of danger. At itong corruption po na nagaganap sa ating bansa ngayon is a great danger sapagkat nalalagay po dito ang
nalalagay sa panganib ang buhay ng sambayan ng Pilipino sapagkat ito po ay magiging bitsa sa isang civil war, pag-aalsa ng sambayan ng Pilipino laban sa kanilang korap na pamahalaan kung ito po ay hindi mapipigilan sa maagang panahon. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, gamitin po natin ang social media technology upang may parating sa sambayan ng Pilipino na tayo po ay dapat magkaisa at magtulungan na malunasan ng maaga bago pa lumala at maging dahilan ito ng civil war katulad po na nangyari sa Iran, nangyayari sa China. Kaya ang atin pong panawagan sa military at kapulisan, mag-isip po kayo. Wala po kayong tungkulin na maging tapat, maging loyal sa chain of command sa inyong commander-in-chief. Kung yung commander-in-chief na yan mismo ang naglalagay sa kapahamakan sa taong bayan. Mansamantala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan natin ang ating talagayan ngayong umaga. Muli, marami pong salamat.